Pero marami nagtatanong daw, bakit daw sa PCSO na talagang halata daw? Nangyayari? Wala daw na tumiklop. Tumahimik na siya. Tumiklop na. Wala. Oh, baka may corruption. Yun ang may common sense. Diba? Bakit nawala? Bakit ayun ang pwede mo sabihan si Meldo na common sense. Senator Tulfo, ano nangyari dito? What happened to that investigation? Sana yung investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. At sabi niya, sa kanyang sariling pera, mag-hire daw siya ng mga investigators. Sana. Pero wala na. Tumiklop na. Wala na? Tumahimik sila? Are you sure? Really? Kaya He was so bombastic that time, Bidang-bida. Kaya nga hindi sana for the show lang ang nangyaring hearing na iyon. Eh alam naman natin, lagi nilang show. Pero nakakalungkot yung mama, yung attitude ng dalawang senador, nakita natin doon we would like also to call out Senator Amy Marcos and Senator Jinggoy Estrada, nandun sila. Sana man lang sinabihan si Senator Raffy Tulfo, Senator, can we give a time for these gentlemen to bring their other records and documents and to explain properly before we conclude? Sana ganun po din ang ginawa ni Senator Amy Marcos at ni Senator Jinggoy Estrada para ma-remind kung hindi mapapagsabihan itong si Raffy Tulfo. Senador na po kayo. Pag nasa Senado kayo, you exercise the powers vested in your office as a Senator of the Republic, and you do not do that as part of your media mileage or as part of your program sa television. Correct. Kung saan ka nakilala. But it's worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Questionable yun. Wala pa. Ayan ang tanong ng ating mga kababayan. Asa na daw po? Oh my. At ang sindikato ng operasyon ng PCSO. Ayun, halata talaga. Pero ito kasi So if he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Ano that there's corruption. May Senator corruption Tulfo. Yun ang tanong ng taong bayan. Yun ang common sense sa akin, Ewan ko sa inyo, yan ang opinion ko. Yan, kaya yan, ang importante po ay pahalagahan po natin ang mga programa na napaka-importante sa ating bayan. Any comment about sa sinabi ni Maharlika na babalikan yung mga pulis na nakabantay sa rally sa Davao? Tama ba yun? Ginagawa lang ng mga pulis yung trabaho nila. Well, if this is true, okay, and I will underscore that. If this is true, there will be no lack of lawyers defending them. Mali po talaga yan. Kasi trabaho yan eh. If wala sila doon, ano bang gusto ng nagbabanta? Gusto nila magkagulo? Gusto nila walang Kasi the reason the cops were there is to maintain order. And may deterrent po yun. Yung makikita nandyan sila, naka-uniform. Kukunti yung maglalakas loob na gumawa ng gulo sa harap nila. So yes, mali po talaga yun. At dapat, kapag sila po ay parusahan, may basihan po sila na baliktarin yung parusa na yun. Sabi ni Wandel, magtitiwala pa rin ba tayo kung ang gagawin lang na revision sa Constitution is for economic lang? Hindi po. Kasi the mere fact na yung tatlong provision na yun, na wala namang paghihikayat para doon, at in fact, yung isang gusto nilang ipermanente sa saligang batas ay dangerous to national security. Hindi tayo magtitiwala kahit yung tatlong provision na yon ay ituloy nila. All the more hindi tayo magtitiwala. Bakit? Nasaan tayo? Nag-decide si Pangulo, si Senate President, si Speaker. Tayo, hindi nila tatanungin. Sino may sabing yan ang gusto namin baguhin sa saligang batas? Ha? Mas gusto ko pa siguro pag sinabi ko, sige, itong mga kongresistang tong kulit eh. Sige, gawin natin 6 years yung term pero may recall. Yan ang gusto kong revision sa saligang batas. Pansinin ba nila tayo? Yun ang gusto ko eh. Yun ang gusto natin. Actually, ang gusto natin, may pagkakataon tayo na pababain ang isang kawani ng gobyerno kapag hindi nila ginagawa yung tama. Kapag tayo ay ino-oppress nila, kailangan may pagkakataon na ganun. But